So, marami po tayong topic mga kaibigan, no? Nga pala, meron palang rally, no, sa harap ng Senado. May rally po kanina. Ongoing pa, no? Ongoing pa po yung rally sa pagkakaalam ko, no? Na-late kasi ako pag-open ko ng GC namin. So na-late ako na tuloy pala yung rally. No. So andun na po yung mga nag-rally, no, sa Senado. Andun na po. Uy, ala. Nandun si Senator Trillanes sa Davao City. Naku, mag-ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Naku, baka patumbahin ka dyan. Naku. Sandali, mag-ano tayo. Message nga tayo. Sabihin natin, ingat siya dyan. Dali. Ingat po kayo dyan, Senator. Ingat po kayo dyan. Senator Trillanes. At alam nyo naman, ang lugar na yan, andyan ang Davao Death Squad. Remember si Amigo ng Bayan. Remember po si Amigo ng Bayan ay pinatumba dyan. Ingat po. Yan. Yan. Dali. Ingat po kayo dyan, Senator Trillanes, at alam naman ang lugar na yan ay nandyan ang Davao Death Squad. Remember po, si Amigo ng Bayan ay pinatumba dyan. Ingat po. Yan. Yan. So, nakapagano na tayo. Ano? Yan. Anong topic, Madam? Kamote TV. Tatlo yung topic natin eh. Unahin po natin ito pong mas matatag na Kongreso at Malacanang, no? Mga ba yung sandali? Nakalimutan ko yung aking title. Ang title po ng ating live ay Tagumpay ang mga Pilipino sa mas matatag na Malacanang at Kongreso. Tagumpay ang mga Pilipino sa mas matatag na Kongreso at Malacanang. Yun pala, no? Okay. Tagumpay ang mga Pilipino sa mas matatag na Kongreso at Malacanang. Yan. So, yan po mga kaibigan na tatalakayin po natin yung paghalal po, no, kay Congressman Sandro Marcos bilang majority leader, no? Majority floor leader. Yan. So ito nga po mga kaibigan, no, stronger than ever, no, dahil po kay Congressman Sandro Marcos, no, na itong alyansa ng Malacanang at Batasan ay mas matatag dahil nga po mga kaibigan,
ito pong si Congressman Sandro Marcos ay nahalal po as leader, no? So it strengthens the working alliance, no, between Malacanang and the House, making way for faster legislation, smarter budgeting, and more synchronized governance, no? So alam naman natin kahapon mga kaibigan, no, na sila po ay butuhan, no, ng sa pagka-speaker at sa kung sino-sino yung magiging bagong opisyal sa Kongreso. At yan nga po mga kaibigan, si Congressman Sandro Marcos ay nahalal bilang majority leader, no? So, eto po mga kaibigan, bakit po natin masasabi na mas matatag na po ang alyansa ng Malacanang at ng Kongreso, mga kaibigan, at ito po ay magbubunsod para sa mas maunlad na Pilipinas at mas magiging maaluwan ang buhay ng mga Pilipino. Okay, bakit po? Kasi mga kaibigan, ito pong alam naman po natin na ang Kongreso po, sila po yung tumutugon sa mga pangangailangan ng Malacanang or ng Pangulo, yung mga pangangailangan niya sa mga legislative, no, agenda. Alam naman natin na kung ang Kongreso po ay walang suporta sa mga pulisiya at mga prioridad ng ating Pangulo ay hindi po magagawa, no? Hindi po matutugunan yung mga bills or yung mga batas na dapat na ipasa, no? Or kung sakaling maipasa man, pero kung kung hindi kalyado, sakaling maipasa man, ay baka late or baka ito ay tutulog-tulugan, no? At hindi maging priority ng mga kongresista. Pero dahil po sa itong pagkakahalal, no, ni Congressman Sandro Marcos, mga kaibigan, mas magiging maayos po ang samahan. Kasi ito pong si Congressman Sandro Marcos, yung nagiging dahilan or siya po yung parang tumutulay, no? Nagiging tulay between Malacanang at ng Kongreso. So, siya po yung parang mag-bridge, no, sa kung ano man na gap na meron ang Kongreso. Pero alam naman natin sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez ay wala pong ganun, no? Wala pong gap na nangyayari between the Malacanang at Congress dahil si Speaker Martin Romualdez ay alam naman natin bukod sa siya ay pinsan ni PBBM, siya po ay malapit, no, na talagang full support po siya sa ating Pangulo. Kaya lahat po ng mga kailangan ng ating Pangulo sa kanyang mga LEDAC agenda ay natutupad kaagad at maaga po na naipapasa. So dito mga kaibigan, no, mas magiging matatag. Now with Sandro as majority leader, mas buo ang koordinasyon at mas mabilis ang aksyon, mga kaibigan, at bukod pa dyan ay andyan yung credibility, no, ni Congressman Sandro Marcos. Siya po ay capable na gawin itong mga trabaho na ito. Hindi po dahil sa siya ay anak ng Pangulo, no? Bukod dyan ay respetado po siya ng kanyang mga colleagues, ng kanyang mga kasamahan, at siya po ay pinagkakatiwalaan ang kanya pong leadership. And perfectly, mga kaibigan, positioned to move national priorities forward. This is not about privilege. It's about performance. So mga kaibigan, fresh energy, no, at real power. Young enough to energize, wise enough to lead. Sandro brings a new kind of leadership, calm, confidence, and connected to the vision of the President. So mga kaibigan, wala nang iba pa, no? Kung titingnan natin, walang iba pa na mas makakaalam kung ano ang gusto ng Pangulo, kundi ang kanyang anak, di ba? At yan po ay si Congressman Sandro Marcos. Eto nga mga kaibigan, no, pagdating po sa paggawa ng mga budget, mas magiging mabilis at smarter ang pag-spend ng budget, mga kaibigan.
Dahil po, mga kaibigan, no, alam naman natin na ito pong kongreso, mga kaibigan, kung hindi po sila magiging hindi po sila naka-align sa mga gusto ng Pangulo, sa mga vision ng Pangulo, sa plano ng Pangulo, ay nandyan po na maaring hindi sumuporta pagdating po sa paglalabas ng budget. Pero dahil ang kongreso natin, under the leadership of Speaker Martin Romualdez, ay talagang nandyan para tumulong, gumabay, at talagang sumuporta sa lahat ng mga programa ng ating gobyerno, lalo-lalo na yung mga pro-poor. Tapos, nandyan pa, no, mga kaibigan, si Congressman Sandro Marcos ay naitalaga pa as majority leader. So, mga kaibigan, mas mapapabilis pa lalo, no? So, aligned, mga kaibigan, no? Sabi dito, faster budget, smarter spending, with him in place, mas mabilis na ang pagtatalakay sa paggalang sa NEP, the National Expenditure Program, no? Align na ang timeline at naka-align na rin ang mga priorities, less politics and more delivery, no, mga kaibigan. So, eto na po, mga kaibigan, no? Kitang-kita na natin ngayon na kahit gaano pa man yung political noise na tumatambad at ibinabato sa House of the Representatives, kitang-kita naman natin na si Congressman Sandro Marcos ay hindi po siya yung nagpapatol, parang katulad din ng tatay niya at saka ng uncle niya, no, si Speaker Martin Romualdez. At siya po ay sumasagot sa mga tanong, no, ng mga reporter, mga journalists. Sumasagot po siya intelligently, no? Hindi po siya katulad doon sa kabilang kubol na kapag sumagot, kapag nagsalita ay palagi may paninirang puri at nag-name calling. So si Sandro Marcos po bilang anak ng Pangulo at ngayon ay majority leader, siya, mga kaibigan, ay napaka-professional niya. At katulad po ng kanyang ama at ng kanyang uncle na statesman at talaga namang palaging nasa ayos. Kalmante, no? Kalmado lang, mga kaibigan. Hindi po nagpapapressure. Siya po ay nakafocus sa kanyang trabaho, gaano man ito kabigat. Kita ko nga, mga kaibigan, yung isang interview, no? At yung sinasabi niya na, mabigat nga daw na trabaho ito. Kailangan ng maraming mga late nights, no? Kasi syempre mag-iisip ka, yung trabaho mo, mag-i-extend ka ng mga oras, kahit matutulog ka na, mag-iisip ka pa, no? Pero sabi niya, kaya naman niya yan. Kaya yan, kayang-kaya po yan ni Congressman Sandro Marcos, lalo-lalo na po na sa mga hindi po nakakaalam, bago po naging kongresista si Sandro Marcos, siya po ay nag-train sa opisina ng kanyang uncle, sa House Speaker of the House. Siya po ay naging trainer, no? Siya po ay naging trainer tuloy, no? Trainee po siya dati, no? Parang si Vinny po ay nagtitrain din sa opisina ng kanyang uncle, no? So hindi ko alam kung tapos na ba. So malay mo in the future baka kaya siya nagtitrain dahil malay natin baka gusto din niyang tumakbo, no, sa pagiging kongresista. So, mga kaibigan, alam naman natin na kapag nag-train ka sa opisina ng speaker, iba yun, mga kaibigan, matindi yun, no? So, yan po ang ginawa, no, mga kaibigan, ni Sandro Marcos bago po siya naging kongresista, ay nag-train muna siya sa opisina ng kanyang uncle, sa House of the Representatives. Tingnan na natin, no? So, dito sa isang post, Ferdinand Alexander Sandro Marcos has thanked his uncle, House Majority Leader and later 1st District Representative Martin J. Romualdez for mentoring him in Congress and helping him prepare for a possible full-time job as a member of the incoming 19th Congress. Sandro, son of Unity presidential candidate former Senator Ferdinand Marcos Jr., acknowledged
Romualdez' guidance and the training that he directly received and acquired from the ranking House leader as he honed his skills in the Leyte, Solon's office for 2 years in preparation for a future career in politics. Yan. So mga kaibigan, no, during his birthday celebration on March 8, Marcos personally conveyed his appreciation to Romualdez for training and for immersing him into the complicated legislative processes and its nitty-gritty, which he could use productively once elected as representative of the 1st District of Ilocos Norte. So mga kaibigan, no, 2022 to, no, March 15, 2022. So wala pang eleksyon ito, no, si Duterte pa ang pangulo nito, no, si Duterte pa. So yan po mga kaibigan, nagtitraining na po si Sandro Marcos sa opisina po, no, ni Martin Romualdez. Hindi pa siya speaker dito mga kaibigan, Martin Romualdez dito ay isang, ano ba ang ano niya dito? House Majority Leader. Yan, House Majority Leader pa siya dito. Hindi pa siya speaker of the House, no? So, yan po, mga kaibigan, ay si Sandro Marcos po ay titraining na po sa kanya, no? So, sabi po ni Congressman Romualdez, no, during that time, Sandro is highly qualified and fit for the job, especially that he had trained under his office. Sandro Marcos is very much qualified and ready for the congressional job that is aiming for. He has been trained and was very familiar with the legislative processes. Yeah. So, ibig sabihin mga kaibigan, no, si Sandro, qualified talaga siya sa kanyang posisyon ngayon as a majority floor leader. Kasi po, meron na siyang immersion. Hindi pa speaker, si Speaker Martin Romualdez ay nagtitraining na po si Sandro Marcos sa opisina ni Martin Romualdez. Hindi pa man siya speaker, no? So, the British-educated Sandro Marcos, who obtained his master's degree in development studies at the London School of Economics and Political Science, is running for congressman in the 1st Congressional District of Ilocos Norte in the May elections. No? So, kita niyo mga kaibigan, so, yung pagiging majority floor leader po niya ay pinagpaguran niya. Qualified siya. Hindi po siya naging majority floor leader dahil siya ay anak ng presidente, kahit wala namang alam. No, hindi po ganoon, no? Si Sandro Marcos ay naging majority floor leader dahil hindi lang dahil anak siya ng presidente, kundi meron talaga siyang alam. Dahil wala pa man sa pagka-speaker si Martin Romualdez, ay nagtitraining na talaga siya sa opisina ni majority floor leader Martin Romualdez during that time. At bukod pa dyan, siya po ay nagtapos sa London School of Economics, mga kaibigan. So, mga kaibigan, no, nagtapos siya sa London School of Economics at 2 ang kurso po niya doon na natapos, mga kaibigan. No? So, ito, kita-kita natin na talagang siya po ay qualified, no? Sa kanyang trabaho, sa kanyang bagong trabaho. So, eto mga kaibigan, pinapasalamatan nga po ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang uncle dahil ni-ready po siya, no? Ni-ready siya, in-range siya ng gusto para sa kanyang magiging trabaho in the future. At ngayon na nga mga kaibigan, no, ni Congressman Sandro Marcos yung mga training na under Martin Romualdez, no? So, Sandro Marcos credits Uncle Martin for skills, readiness to be Ilocos Norte, Solon, no? Yan, so yan po mga kaibigan, no? Nagpasalamat po nito si Sandro, March 26, 2022 to, mga kaibigan, no? So, hindi pa Pangulo si PBBM. So, pinasalamatan po niya ang kanyang uncle dahil siya ay nire-ready
para sa kanyang pagtakbo na kongresista, no, sa kanyang distrito. So, yan nga mga kaibigan, ngayon ay si Sandro Marcos na po ang majority leader, no? So, Martin Romualdez named Speaker, and Sandro Marcos promoted to majority leader. Yes! So, majority leader na po si Sandro. Yan. Galing, no? The youngest majority leader. So, later, Representative Martin Romualdez has been named a new Speaker of the House. So, mga kaibigan, bago tayo mag-proceed, ito po yung tama na si Sandro, nandito siya sa kanyang posisyon ngayon, hindi dahil sa kanyang pangalan at apelyido. Nandyan siya sa posisyon niya ngayon dahil sa kanyang pagsisikap. Nagtapos siya ng 2 kurso sa ibang bansa, sa London. Pagkatapos, mga kaibigan, siya ay nag-training, no, sa House of the Representative. Siya, mga kaibigan, ay nanalo at siya po ay naging kongresista sa kanyang distrito at naging epektibo siya. So kung titingnan natin, hindi privilege kundi earned. Dahil sa kanyang pagsisikap. Unlike po sa mga anak ni dating Pangulong Duterte, na puro pribilehiyo. Dahil sa apelyedong Duterte, kaya naging mayor. Dahil sa apelyedong Duterte, kaya naging congressman. Dahil sa apelyedong Duterte, kaya naging vice-presidente. No? So, puro pribilehiyo. Kung wala yung tatay nila, kung wala yung kanilang apelyido, they are nothing. Itong mga anak ni Duterte, without their father, without their surname, they are nothing. No? Katulad na lang ni Basti, hindi naman yan magiging vice mayor kung hindi dahil siya anak ni Duterte. Hindi naman yan magiging mayor kung hindi siya anak ni Duterte. The same with Inday Sara. Hindi siya magiging mayor ng Davao kung hindi siya anak ni Duterte. Make sense? Yung kanilang mga posisyon na abot, hindi nila pinaghirapan. Katulad na lang ng anak ngayon ni Pulong. Omar. Wala ngang tinapos na degree. Pero kongresista. Di ba? Basta lang. Instant. Ang kanilang, bakit sila ngayon nasa posisyon? Instant. Parang instant noodles, parang instant coffee. Yan po. Pero pagdating po dito, sa anak ni PBBM, hindi instant kasi pinaghirapan niya. Nag-aral siya sa London at nagtapos siya doon ng dalawang kurso. Dito, pagdating sa Pilipinas, nag-training siya sa House of the Representative. So makita natin yung yung effort, no? Grabe ang effort na inexert ni Congressman Sandro Marcos bago niya marating itong kanyang estado ngayon. Kaya kung ano man yung estado ngayon ni Congressman Sandro Marcos, ito ay kanyang pinagpaguran at pinaghirapan. Hindi katulad sa mga Duterte na instant. Walang degree, congressman ka na. Walang degree, okay, mayor ka na. Duterte ka anak ka ng Duterte So ganun po, no? Pribilehiyo. Hindi dahil sa sila ay marunong, hindi dahil sa sila ay matalino, hindi dahil sa sila ay magaling, kundi dahil sa kanilang pangalan. Yun lang po, pangalan. Pangalan lang ng kanilang tatay. Wala po silang talino, mga bobo nga po sila. Kung titingnan natin, bobo po sila, mga bobo, no? Mga bugok. Kaya sila ganun mag-isip, no? Mga bugok sila. Wala po silang talino. Kanino naman sila magmamana? Si Duterte nga umamin, 75 lang, puro palakol. 7 years in high school. Umamin si Duterte, 7 years in high school siya.
Kung hindi pa talaga siyang tumanda ng tumanda, hindi pa siya ipapasa. Ipinasa lang siya dahil sa awa ng kanyang mga teachers. 'Di ba? Yun po ang dahilan. Pero, kita niyo naman Sandro Marcos, nag-aral sa London. Nagtapos ng 2 kurso. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi naging kampante. Nag-training, hard training sa kanyang uncle sa Kongreso. Saka siya tumakbo sa pagkakongresista. At siya ay nanalo. Diba? Yan po mga kaibigan, ganyan. Hindi pribilehiyo, hindi apelyido, kundi sariling pagsisikap. Self-made, kumbaga. Self-made. Unlike kay Sarah, naging mayor kasi tatay niya. Yung anak nga yung anak nga ngayon ni Pulong naging kongresista. Kasi Duterte, apelyido. Pero pag tinignan mo, anong natapos? Walang natapos. Ba? Katulad ni Baste. Hindi naman nakagraduate ng college si Baste, pero naging mayor. Kasi Duterte. Diba? Pribilehiyo. Hindi pinaghirapan, kundi talagang pribilehiyo. Diba? Pangit yung ganun, mga kaibigan, no? Mas maganda mas maganda kung magkakaroon ka ng posisyon, mas maganda yung pinaghirapan, hindi yung dahil lang sa pribilehiyo mo. Diba? Yan. So, tingnan pa natin to. Okay.